serving. That's out! Wins it! 65 years! The drought! Back to Creamline. Eliza. Put away from Dina Wong. Sa jam-packed crowd ng MOA Arena maraming ganap sa sister rival Choco Mucho kontra Creamline Cool Smashers. Isa na dyan ang malupet na mga power spikes ng Creamline at ni Maring Gemma Galanza na di kinaya ng koponan ni Dina Wong sa harap ng mahigit 15,000 fans at sa mismong sideline ni Ivy Laxina. Walang sinanto ang Creamline, nilaglag na nga sa Final Four ang kanilang sister team sa pangungunayan ni reigning MVP Tots Carlos. Pero bago natin yan pag-usapan mga ka-latest, please huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated ka dito sa aking channel. 15,237 in attendance ang nakasaksi kung paano winalis ng Creamline ang mga kapatid nilang Choco Mucho Flying Titans in 3 straight sets sa mga score na 25-22, 25-14 at 25-22 sa pangungunayan ng 25 points ni Tots Carlos. Siyempre highlights ng laro ang mga ganap ni Gemma Galanza at Dina Wong na kinagiliwan ng mga fans. Tila kasi favorite sila ng cameraman at laging fino-focus sa kanila ang mga kamera na tinitilian naman ng mga manunood. Bukod dyan ay nasa venue din si Ivy Laxina na talaga namang hinihiyawan kapag naipapakita sa big screen. Sa kabuuhan ng laro talaga namang hiyaw ng marami ang mismatch na laro dahil di umano'y 9 players versus 14 ng Creamline. Pero sa kabila niyan lumaban pa rin naman ang CMFT na na-appreciate ng Purple fans. What more if they are all present? Makikita natin ang solid dong Cool Smashers team kontra sa pilay na Flying Titans. Wala pa kasi ang 4 players na sina Kat Des, Sherry at Nunag dahil sa COVID protocol. Bukod pa yan sa injury ni Namadi at Aduke. Unang set pa lamang mainit na agad ang palitan ng puntos ng dalawang koponan, pero ang mas lalong nagpainit ng laro ay ang top atang Gemma Galanza at Dina Wong. May mga times kasi nabablock ni Boss D si Maring Gemma. Sa second set di na pinagbigyan ng Cool Smashers na makabawi pa ang Flying Titans. All throughout the set ay talagang dinamina na ito ng pink jersey. Sa fan cam naman pinakita ang NU champs na sina Robles, Belen, at ang talaga namang pinagpipiestahang si Laxina. Sa third set nagkaroon ng short momentum, gumana agad ang attackers ng Flying Titans na sina Viray, Molde at Palek, pero sadyang malakas ang IQ skills ni Gia at naiuwi pa ang panalo. Highlight ng laro ang one-on-one block ni Bea kay Eliza na siyang nagtapos sa mainit na long rally ng dalawang koponan. Bago matapos ang laro ay nakuhanan pa si Coach Onatila na nagmamakaawa sa referee. May punto kasi sa laro na miss call ang dapat sanang continue ang rally dahil na-save ito ni Denden na isa din sa napansin ng mga fans. At sana naman daw magkaroon na ng challenge system. Samantala may sure spot na ang Cool Smashers sa Final Four na may 3 wins and 1 deficit record, habang ang chances of CMFT sa Final Four race ay at stake na. Susunod na laban ng Creamline ay sa Martes na July 26 kontra Cherry Tigo, samantala ang CMFT naman ay papasok na sa must-win situation kontra PLDT. Sa tingin niyo mga ka-latest, agree ba kayo na mismatch ang laro? Disclaimer lang ha, it's the comment of some fans but di naman natin hawak ang circumstances and let's all pray for fast recovery ng Titans players. So that's it mga ka-latest, please don't forget to subscribe and click the notification bell for more hottest, intense and latest volleyball action. Thank you sa suporta, keep safe and see you on my next videos.